Kapag may ulan, kailangang umiwas sa lipad. Ayaw mo talagang mabasa kahit kaunti. Captain Lou. Gawa ba sa papel ang eroplano mo? Hindi ba napag-usapan na natin? Na huwag isama ang mga bagay sa trabaho rito sa kama? Captain Lou, tingnan mong mabuti. Sofa ito. Hindi kama. Huwag kang mag-alala. Magiging malumanay ako. Gaya ng inaasahan, ang mga taga-aviation ay ipapakilala lang sa kapwa taga-aviation. Mukhang hindi masyadong kontento si Miss Joe sa akin. Kontento? Sobrang kontento. Bata, guwapo, at mayaman, natatakot pa nga ako na baka hindi ako magustuhan ng mahal na kapitan. Alam ko, siguradong napilitan ka lang din, di ba? Ganito, magkaroon tayo ng contract marriage. 1 taon lang. Pagkalipas ng 1 taon, magdidiborsyo na tayo. Mula noon, kanya-kanya na tayo ng buhay. At maghihiwalay na ng landas. Ano sa tingin mo? Basta pumirma ka na ngayon, kukuha na agad tayo ng marriage license. Totoo? Oo. Sige. Bakit hindi mo suot ang singsing? Bakit hindi mo suot ang singsing? Ayaw kong malaman ng mga katrabaho ko na kasal na tayo. Hindi ka na ba matutulog ulit? Kailangan ko pang pumasok sa trabaho. May flight din ako ngayon. Pagdating ng oras, susunod ako sa utos mo. Bahala na. Ayos! May flight na naman si Captain Lou ngayon. Nadirect ko pa siya noong nakaraan. Ang ganda talaga ng boses ni Captain Lou. Uy! Jojo, itong swerte kong bibig. Nagkakatotoo lahat ng sinasabi ko. O ano, ang gwapo niya, di ba? Ha? Gwapo ba? Pwede na. Hay nako, sinasabi ko sa'yo, hindi naman masaya sa Gangcheng. Hay!
Ang gwapo naman. Anong nangyari, Yaw-Yaw? Kasi, nakansela ang flight. Kaya mananatili pa muna ako rito sa Gangcheng ng sandali. Sige, hindi na muna ako magsasalita. Ibababa ko na ito. Hala, 4 na guhit. Siguradong isa siyang kapitan. Guohang 5081, nakikita na sa radar. Bumaba sa 4,500 baguhin ang bilis sa 300. Baylo 317, magpatuloy sa pag-akyat hanggang 3,000 at 200 at manatili doon. Ang galing talaga ni Shuzhan. Hindi siya nalilito kahit sabay-sabay na nagkokontrol ng maraming eroplano. Siyempre naman, siya kaya ang pinakamahusay na approach controller sa airport natin. Gangcheng Jinjin, may ulan sa kaliwat kanan ko ngayon, ang mahirap lumiko. Lianhang 1033. Lianhang 1033, base sa radar, magpapatuloy pa ang maulang panahon, baka maantala ng 30 minuto. May problema ba? Naantala na naman? Walang problema. Liko ng pakanan, tapos bumalik, ano sa tingin mo? Hindi pwede. Kung ganoon, lumiko sa 360, pagkatapos ay tumuloy sa Hilaga. Ilang beses ko bang sasabihin, hindi makaliko ngayon? Hindi ka ba nakakaintindi? Anong klaseng trabaho ang ginagawa mo? Ang taong hindi man lang profesional na katulad mo ay nakapagtrabaho pa bilang air traffic controller. Anong nangyayari? Lianhang 1033, ayusin mo naman ang tono mo. Lianhang 1033, pwede bang ayusin mo ang tono mo? Pasensya na, medyo mainit lang ang ulo ko ngayong araw. Lianhang 1033, lumipad muna sa heading 150. At pagkatapos, kumanan ng tuloy-tuloy. Copy. Nakikipag-usap lang ako sa inyo para maghanap ng solusyon. Pakiusap, huwag mong pagdudahan ang aking kakayahan sa trabaho. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Gangcheng Jinjin, magandang umaga. Nanhang 8107, handa sa iyong utos. Nanhang 8107, magpatuloy sa pag-akyat sa 6,000 at manatili doon. Copy. Paakyat sa 6,000 at mananatili doon. Gaano kalinaw ang signal ko? Gawa tayo ng secret code. Anong secret code? Kung tatanungin kita sa radyo, ng 1, 2, 3, 4, 5, gaano kalinaw ang signal ko sa iyo? Kapag hindi maganda ang mood mo, sabihin mo lang, na isa lang. Pero kung masaya ka naman, sumagot ka ng 5. Ano sa tingin mo? Isip bata. Nanhang 8107, naririnig kita. Nang isa lang. Masama ba ang loob mo? Bakit parang hindi maganda ang pakiramdam mo? Nanhang 8107, huwag mong sakupin ang radyo. Copy. Bakit ikaw pala yan? Bakit ikaw? Ikaw. Hindi ba napag-usapan na natin na huwag nating ibubunyag ang relasyon natin? Hindi ah. Hindi ba't may usapan tayo? Tinanong kita kung ilan ang naririnig mo. Sabi mo 5 ang naririnig mo, patunay iyon na nasa mabuti kang mood. Kapag isa naman, ibig sabihin ay masama ang loob mo. Sumagot ka ng isa. Hindi ba't patunay iyon na hindi maganda ang pakiramdam mo? Sinoong nagsabing magtanong ka? Pero sumagot ka naman. Ang pagsagot sa iyo ay isang senyales. Sinong nagsabi sa iyong magtanong ng direkta? Nahuli na tayo, babawasan ko ang sahod mo. Sige na, mali ko na. Huwag kang mag-alala, dinala na ang piloto para kausapin. Asawa ko? Kung parurusahan mo man ako? Pwede bang dahan-dahan lang? O sige. Parurusahan kita.
Patuyuin mo ang buhok ko. Parusahan na lang natin ang isa't isa sa ibang paraan. Kuya Lu, bakit ka nandito? Hindi ba't ikaw yung... Kumusta? Approach control. Joe Shuzhan. Oo nga pala. Lagi kong naririnig ang boses mo. Ang ganda. Gustong gusto kong pinapakinggan. Kuya Lu, bakit mo ko kinukurot? Kung wala na pong kailangan, mauna na ako. Mag-usap muna kayo. Hindi. Anong nangyari? Kuya Lu, Anong ginagawa mo rito? ako? Iinom lang ng tubig. Kuya Lu, hindi sa pinapakialaman kita. Pwede ka naman maging isang mayamang amo. Bakit kailangan mo pang magpalipad ng eroplano? Gusto ko to eh. Ang mga taong ito? Mga baliw. Bini-bini? Sino ka po ba? Miss, sino po sila? Hello, guwapo. May asawa ka na ba? Kasal? Anong tipo ang gusto mo? Gusto ko yung mukhang masungit sa labas, pero sobrang bait at cute naman sa akin. Masipag at porsigido at yung itsura niya kapag nagtatrabaho. Ay talagang seryoso. Ako, Ikaw pala. Kuya Lu? Kuya Lu, Magkakilala kayo? ipakikilala ko kayo. Siya ang unikahidya ng ating aviation group, si Miss Shu. Ikinagagalak ko kayong makilala, pero may nagugustuhan na akong iba. sabi ko na nga ba, snob talaga ang mga guwapo. Lunanming, mag-abang ka lang. Ang lalaking nagustuhan ko ay siguradong mapapasakin. Shuzhan, uwian na ba? Nabalitaan mo na ba? Darating si Song Ki-hye sa airport natin. Siya ba yung sobrang galing na air traffic controller? Tara. Song Chi-he. Ang hirap naman. Anong ginagawa mo? Senior, bakit ka rin nandito sa rooftop? Tinitingnan ko lang kung may nagtatamad-tamaran na naman dito. Salamat sa candy. Tapos na ba ang training mo ngayong araw? Oo, Kailan mo naman ako dadalhin sa langit? pustahan tayo. Bago ako gumraduate, sisiguraduhin kong maipalilipad kita kahit isang beses lang. Sige. Pero kinalaunan, na aksidente siya at hindi na siya muling makakalipad sa asul na kalangitan. Hello. Mixer party. Anong mixer party? Inorganisa ni Shuyaw. Sabi nila, imbitado raw ang lahat sa unit natin. Bakit nandito pa rin siya? Hindi ako pupunta. Pupunta ba ang mga taga-control center? Oo, syempre pupunta sila. Sige na nga, mapipilitan na lang akong pumunta ng bahagya.
Excuse me. Pwede bang maupo rito? Ah, Pasensya na. May nakaupo na rito. Pasensya na. May nakaupo na rito. Ayos lang. Pwede tayong magtabi. tumatanggi ako. Halika rito at maupo ka. Diyos Kay, masyadong malandi ang kilos. Magkakilala ba kayong dalawa? Hindi ah. Minsan lang kaming nagkita. Oo. Hindi kami magkakilala. Ang sama talaga ng ugali ng lalaking ito. Kamusta ang team building ng departamento nyo kamakailan? Luigi Chang, anong nangyari sa'yo? Wala lang. Bigla lang akong napabahing kanina. Wala ka pa rin bang balak magsisi? Ano namang magagawa mo sa akin? Nanming Gege. Kuya Nanming? Kuya Nanming, alam ko namang darating ka. Hindi mo matiis na iwan akong mag-isa. Tama, di ba? Anong ginagawa mo? Hi. Hello sa inyong dalawa. Ako nga pala si Shu Yao. Palagi ako sa airport ng Gangcheng nitong mga nakaraan. Hello, ako si Zhao Shuzan. May saltik ka ba? Lumayo ka sa akin. Sandali, ako at siya. Wala talaga kaming relasyon. Bakit hindi? Tayo maglaro ng isang game? Anong game? Halika. Bumunot ang bawat isa ng isang baraha. Kung sino ang makakuha ng hari, ay pwedeng mag-utos sa kahit. Sinong player dito na gawin ng isang bagay? Alam ko ang game na yan. Pero Shu Yao, bakit nandito ka sa bar? At nakasunglasses pa? Ay nako, huwag ka nang makialam. Ako muna ang bubunot. Espesyal na filter ito. Kanina pa ako naglagay sa likod. At, ng bawat baraha ng marka, ang numerong katapat ng bawat isa, ay nakikita ko lahat. Ha, ako ang hari. Dapat kayong lahat sumunod sa akin. Kaya ito ay para sa akin na. Kung hindi ako nagkakamali, dalawa dapat ang barahang hawak ko. Ang hawak naman ni Kuya Nanming ay... Nagmarka si Shu Yao sa mga baraha. Numero 2 at numero 6. Magyakapan kayo ng 1 minuto. Ako ang numero 2. Numero 2 at numero 6. Magyakapan ng 1 minuto. Ako ang numero 2. Kuya Nanming tayo. Alam mo kung ano? Ako ang numero 6. Tara na. Huwag dahil mukha akong mahinang bulaklak, ay kaawaan mo ako. Buwisit. Hari. Hari na naman. Hari pa rin. Numero 1 at numero 5. Magsampung squats. Numero 3 halikan ang numero 4. Numero 7 at numero 9. Magtitigan ng may pagmamahal sa loob ng 30 segundo. Naku, ayoko na maglaro. Hindi na ito masaya. Nagulo na ang mga marka. Hindi ko talaga ito mabubunot kailanman. Kuya Nanming. Isa pang huling laro tayo. Tara na, simulan na nating bumunot. Uy, sakto naman. Ako ang hari sa round na ito. Ngayon, numero 3 at numero 5. Ubusin ang iisang biscuit. Bawal gamitin ng kamay. Ako ang numero 3. Sino ang numero 5? Sino ang numero 5? Sino ang numero 5? Sino ang numero 5? Sino ang numero 5?
Ako ang numero 5. Tatlo, dalawa, isa. Simulan na. Ang lalaking ito, talagang sinasadya niya ito. Bakit ba ang henyo sa nabigasyon na ito ang nakakuha ng panglima? Kapag wala pa akong ginawa, magkakahalikan na sila? Magkakahalikan na sila. Subukan mo lang? Nag-brown out. Kayong dalawa. Kayo dalawa. Jow, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mukhang nag-trip ang circuit breaker. Hindi naman naabala ang laro nyo kanina, di ba? Hindi naman. Pero, hindi lang naubos ang mga biskwit. Dahil nawala ng kuryente. Pagbigyan mo na kami. Mukhang hindi nila natapos ang laro. Ang galing. Ay, hindi. Ang ibig kong sabihin, sayang naman. Shu Xiaojie, huwag ka nang gumalaw ng gumalaw. Mahuhulog na ako kapag gumalaw ka pa. Alam mo ba, noong unang beses kitang nakita sa airport, minahal na kita agad sa unang tingin pa lang. Kaya naman, Hi, magandang dilag. Pwede ka bang uminom kasama namin? iinom. Dapat uminom. Nanminggege, babalikan kita mamaya. Napakaswerte naman ni Shu Yao sa mga lalaki. Hindi pa sapat na nariyan si Lu Jishang. Lumalapit pa siya sa ibang mga gwapong lalaki. Dalawa pa sila. Huwag kang magsalita ng ganyan. Isang beses ko pa lang siyang nakita. Wala nang iba bukod doon. Bakit kailangang magpaliwanag sa amin ni Lu Jijang? Halika, ituloy natin ang pag-inom. Ihahatid na kita sa bahay niyo. Oo, Magpahinga ka ng mabuti. Anong nangyari? mga baraha. Paano mo nagawa iyon? Naglagay si Shu Yao ng maliliit na marka sa mga baraha. Ako naman, gumamit ng kaunting paraan para guluhin ang lahat ng marka niya.
Tungkol naman sa nilaro nating dalawa. Marahil ay tadhana na iyon. Sa totoo lang, hindi ako lasing. Ang mga taong lasing ay laging nagsasabi na hindi sila lasing. Gusto ko lang na iuwi mo ako ng mas maaga. Una na ako. Totoo. Ayaw kitang makitang may kasamang iba. Pwede ba? Ang lamig. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nalalamigin mamaya. Heto. Salamat, Senior. Shuzhan, matagal na tayong hindi nagkita. Luge, nabalitaan ko na doon sa air traffic control, may dumating na bagong gwapo. Alam mo, siya at si Joe Shuzhan ay bagay na bagay talaga. Nabalitaan ko rin na siya ay senior ni Joe Shuzhan. Gwapo? Mas gwapo pa ba siya sa akin? Hindi naman sa ganoon. Bawal na ba akong magpuri ng iba ngayon? Nagsaselos ka lang. Shuzhan. May oras ka ba? Sabay tayong maghapunan mamaya. Pasensya na. May lakad na siya. Kumusta? Isa akong piloto ng Nanhang. Ako si Lu Nanming. Kumusta? Ako ay isang piloto ng Nanhang. Si Lu Nanming. Kumusta? Ako ay kasamahan ni Shuzhan. Ang pangalan ko ay si Song Kihe. Ang mga kamay niyo, maaari bang magbitiw muna kayo? Oh. Mayroong air-ground coordination meeting bukas. Kailangang subukan ni Zhu Guanji ang simulator at ako ang may hawak sa kanya. Mayroon nga pala akong pamangkin na kagagraduate lang na gustong malaman ang tungkol sa air traffic control, kaya niyaya ko siyang kumain sa labas. Pasensya na, naunahan na kita. Talaga ba? Oo. Pasensya na po, Senior. Wala talaga akong oras. Yayayain na lang kita sa susunod. Okay ba? Sige. Kailan ka pa nagkaroon ng pamangkin na kagagraduate lang? Mayroon talaga akong pamangkin. Huwag mo na itong intindihin. Ang pagtatapos sa kindergarten ay pagtatapos din naman. Siya ba iyon? Ano? Si Song Kihe. Siya ang dahilan kung bakit ayaw mong isapubliko ang relasyon natin? Ganoon ba? Siya ba ang dahilan kung bakit ayaw mong isapubliko ang relasyon natin?
Walang kinalaman ang senior dito. Kasal lang naman tayo sa kontrata. 1 taon lang ito. Kaya hindi na kailangang ipaalam sa iba. Hindi ba? Sige. Lunan Ming. Umiiyak. Ka ba? May flight ako bukas? Sa guest room muna ako matutulog ngayon. Napakasama ko talaga. Bakit ko siya pinaiyak? Hindi kaya siya. Nagtatago sa loob ng kumot. At patagong umiiyak ngayon? Ah, Shuzhan! Shuzhan! ano? Anong nangyari? Natatakot ako. Natatakot ako sa kulog. Ngayong gabi, matulog na lang tayong magkasama. Sa totoo lang, takot na takot ako sa kulog. Sa totoo lang, hindi ako natatakot sa kulog. Pero sa ganitong paraan, hindi na rin siya matatakot. matatakot. Anong ginagawa mo? Bakit? Hindi ba pwede? Hindi ba't natatakot ka sa kulog? Alagaan mo pa ako ng sobra? At hindi na ako matatakot. Lunan Ming, ang sama mo. Bakit? Kung hindi mo gusto, itulak mo ako. Ikaw, Hindi naman sa hindi ko gusto. Jizhang Daren, mabuti pa. Mamaya ay huwag kang magmakaawa sa akin na tumigil. Jojo? Pupunta sa exchange activity. oo. Okay ka lang ba kahapon? Kumukulog kagabi. Alam kong natatakot ka, kaya tumawag ako. Pero hindi mo sinagot. Maaga akong nakatulog kagabi. Mabuti naman kung ganoon. Tara na. Sinasabi ko sa iyo, Song Guanzi, bakit sumunod ka rin dito? Bakit? Nagkataon lang na naisama ako sa iisang grupo para sa exchange activity. Lu Jishang, kailan tayo magsisimula? Pwede na tayong magsimula ngayon. Ngayon, subukan mong hilahin ang control stick. Ngayon, maganda na para sa paglapag. Bakit hindi ka pa umaalis? Sandali lang, hindi ko ito matanggal.
Tara na! Xu Xiaojie, bakit mo ba ako hinaharangan? Magkakape lang ako. Ay nako, Nanmingge. Hi. Huwag mo na akong chat sa lansain, ha? Nanminggege. Kahit na mabilis akong ma-fall sa iba, pero sumusumpa ako na ikaw lang ang pinakamamahal ko. Xu Xiaojie, wala talaga akong nararamdaman sa iyo kahit konti. Nabalitaan ko na nagtuturo ka raw sa simulator kamakailan. Wala akong pakialam. Nagbook ako ng simulator experience sa airport nyo ngayong weekend. Gusto ko ay ikaw ang magturo sa akin. Si Papa ang pinakamataas mong boss. Lalakas ba ang loob mong hindi pumunta? Mukhang hindi maganda ang timing ng pagdating ko. Teka muna. Sasamahan ko si Xu Xiaojie sa simulator experience sa weekend. Zhou Guanzi, pumunta ka rito at maging assistant ko. Tulungan mo ako. Walang problema. Hindi pwede. O sige, napagdesisyonan na natin iyan. Hemp. Kahit sino ay makikita na gusto ni Nanminggege ang navigator na iyon. Shuyao o Shuyao. Kailangan mong makaisip ng paraan agad. Malapit na ang oras ng usapan namin. Kailangan ko nang pumunta roon ng maaga. Hello, Ate, Shuyao. ate. Gusto kong gamitin ang pagkakataong ito para humingi ng tawad kay Nanminggege sa mga nangyari noon. Naghanda ako ng cake. Pansamantala itong nakalagay sa storage room. Pwede mo ba akong samahan na kunin iyon? Dito na iyon. Pansamantalang inilagay ko ang cake sa loob. Ate, maaari mo bang ipahiram ang phone mo para tawagan si Nanmingge? Malapit na kasing maubos ang battery ng phone ko. Shuyao. Sira ba ang ilaw na ito? Shuyao. Ano ang ginagawa mo? Ate, patawad po. Gusto ko lang na mapag-isa kasama si Nanminggege. Pagkalipas ng 3 oras, babalik Shuyao. ako para mayroon talagang maliit na cake sa estante. Ate, kung gutom ka na, kainin mo na lang iyon. Ako, aalis na muna ako. Shuyao, huwag kang umalis. Shuyao. Natatakot ako sa dilim. Nanminggege. Nasaan si Zhou Guanzi? Sabi niya mayroon siyang biglaang gagawin ngayong araw, kaya hindi siya makakarating. May gagawin? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit kailangan niyang sabihin sa iyo? Aakyat ako para hanapin siya. Nag-overtime siya. Maiistorbo mo lang siya sa ginagawa mo. Tatawagan ko na lang siya. Hindi pwede. Kailangan kong humanap ng ibang ilaw. Mama, nasaan ka? Buksan mo ang pinto, dali. Mama, nasaan ka? Mama na... Mama! Dugo. Nasugatan ako. May tao ba riyan? May tao ba riyan? May tao ba? Tulong, bilis. Ha? May narinig ka ba? Wala naman. Titingnan ko lang. Ang tinatawagan ninyong numero ay hindi makasagot sa ngayon. Buti Pakitawag na lang mo na ulit itahimik mamaya. ko agad.
Nasaan siya? Ano? Tinatanong kita, nasaan siya? Hindi makakarating si Ate Shuzhan dahil nag-overtime siya. Bakit mo ako tinatanong? May lokasyon ako ng cellphone niya. Ngayon ay ipinapakita nito na ang cellphone niya ay nasa tabi ko lang. May tao ba sa loob? Lunanming. Nanming Gege. Sandali lang, hintayin mo ako. Shuzhan. Shuzhan? Shuzhan. Shuzhan, anong nangyari sa'yo? Pumunta muna tayo sa ospital. Gising na. Gising na siya. Shuzhan, kumusta ka? Maayos ka lang ba? May masama pa ba sa pakiramdam mo? Ayos lang ako. Salamat. Patawad. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Walang ilaw sa kwartong iyon. Ako, gusto lang naman kitang ikulong sandali. Babalik din naman ako agad. Sino bang mag-aakalang takot ka sa dilim? Nasugatan patuloy ang ulo mo. Patawad talaga. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Pinatawad mo na ako? Ako. Anong patawad? Ang bait-bait niya sa'yo. Tapos ganyan lang ang gagawin mo sa kanya. Nanming Gege. Umalis ka na. Ayaw kitang makita ngayon. Sige na nga. Mali ang ginawa ko. Aalis na ako. Sumusumpa ako. Mula ngayon, maglalakbay ako sa malayo. At kay Nanming Gege ay hindi na muling magkikita pa. Nanming Gege. Sinabi na niya ang lahat sa akin. Pati ang marriage certificate ay ipinakita na niya sa akin. Kapag naiisip ko na ang ganitong kagwapong lalaki, ay hindi ko mapapasakin. Sumasakit ang puso ko rito. Ikaw? Sinabi mo ang lahat sa kanya? Sumusumpa ako. Sa kanya ko lang sinabi ito. Kung ganoon, mangako ka sa akin. Na huwag mong sasabihin kahit kanino. Tsaka lang kita papatawarin. Opo. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko sasabihin kahit kanino na ikaw at si Nanming Gege ay kasal na. Uy! Ano ang ginagawa nyo? Ano ang ginagawa nyo? Rito? Shu Xiaojie, nang makita niyang gising na si Shuzhan, sa sobrang tuwa ay muntik na siyang himatayin. Oo. Tinutulungan ko lang siyang huminga ng maayos. Wala namang malalang nangyari. Masyado lang siyang nagulat, gasgas lang din ang nasa ulo niya. Gagaling din iyan sa loob ng ilang araw. Mabuti naman kung ganoon. Ibig sabihin ba nito ay hindi na kailangang ma-confine? Saktong-sakto, nag-aalala rin ako na baka kung wala ako, ay maging sobrang busy doon sa Jinjin. Mag-ingat ka! Kaya ko na ito. Ihahatid na kita pa uwi. Sigurado ka bang hindi mo kailangan ng hatid? Ako na lang ang maghahatid sa'yo, madadaan ko rin naman ang inyong bahay.
Wag na talaga, salamat. Mauna na kayong dalawa, magta-taxi na lang ako. Sige, mag-iingat ka sa pag-uwi. Sumakay ka na sa kotse. Ako si Song Chihe. Ang pangarap ko noon ay maging isang piloto. Senior, nandyan ka na pala. Bilis. May ilang bagay akong hindi maintindihan. Gusto ko sanang magpaturo sa iyo. Heto yung problem. Tingnan mo. Siya ang junior ko na si Joe Shuzhan. Kung Isang ganoon nga. napaka-cute na babae. Itinuturing ko lang siya bilang nakababatang kapatid. Senior, may dumi ba sa mukha ko? Senior, anong nangyari sa iyo? Pero unti-unti kong napagtanto na ang nararamdaman ko para sa kanya ay tila nagbabago na. Pakisabi ulit, yung tanong mo kanina, hindi ko kasi narinig ng malinaw. Subalit wala akong lakas ng loob noon na harapin ang nararamdamang ito. Pagkatapos niyon, ay nagkahiwalay na kami agad. Kaya naman, ito ba ang dahilan kung bakit mo ako pinapunta rito? Para lang makinig sa mga drama ng kabataan mo? Gusto ko lang itanong, kung hanggang saan na ang ugnayan ninyong dalawa? Ikaw at siya. Hanggang saan na ang narating nyo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nakita ko ang lahat. Noong araw na lumabas siya ng ospital, sumakay siya sa kotse mo. Dahil nalaman mo na rin lang, wala namang masamang sabihin sa'yo. Kasal na kami. Ito ang singsing namin sa kasal. Kung gusto mong makita ang certificate, ipapakita ko sa'yo. Wag na. Kaya, wala na ba talaga akong pagkakataon? Oo, tama ka. Wala ka ng pagkakataon. Bakit hindi nyo isa publiko? Mahal ka ba talaga niya? Kasal lang naman ito sa kontrata. 1 taon lang ito. Hindi na kailangang ipaalam sa iba, di ba? Mahal ko siya. At sapat na yon. Hindi mo pa siguro alam, dahil sa kanyang pamilya, hindi siya naniniwala sa pag-ibig o maging sa kasal. Hindi kanya mahal, kaya anong karapatan mo? Song Kihe, ang mga bagay sa pagitan naming mag-asawa, huwag mo nang pakialaman. Matuto kang lumugar. Mahal ka ba talaga niya? Joe Shuzhan, mahal mo ba ako? Nahawakan mo na ako. Nakasama mo na rin akong matulog. Bakit hindi mo man lang masabi sa akin na mahal mo ako? Sige. Ikaw na babaeng walang puso. Kahapon, kinalmot mo ang sugat ko. Nandyan pa rin iyan sa likod ko. At saka ikaw, kahapon, kinagat mo rin ako. Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw? Lunan Ming, aso ka ba? Oh. Kahapon, hinanap ako ni Song Kihe. Sinabi niya sa akin na hindi biro ang relasyon ninyong dalawa. Noong nag-aaral pa kami, lagi na siyang nasa tabi ko. Parang kuya ko na siya.
Para sa kanya, itinituring din niya siguro akong kapatid. Sinabi niya sa akin na medyo kakaiba ang pamilya mo. Pwede mo bang ikwento sa akin? Wala kang pasok ngayong weekend. Kaya sumama ka sa akin pauwi sa probinsya. Unti-unti kong ikukuwento sa iyo ang lahat. Aba, hindi ba si Zanya 2 ito? Tita, Nagdala pa talaga ng lalaki rito. Magkano naman ang bayad mo sa pag-arkila sa kanya? Hayaan mo na, ako na ang bahala. Magandang araw po, tita. Tungkol sa akin, ako ang tunay na asawa ni Shuzan. Sa pag-upa niya sa akin, libre lang ito. Nay, Alam mo pa palang bumalik para dalawin ang nanay mo, ha? kasi po, kaming dalawa ni Nanming ay naging masyadong abala sa trabaho kaya hindi kami makahanap ng oras na pareho kaming libre. Nay! Ma'am. Ano po ang ibig sabihin ni nanay? Huwag naman sanang sabihing ayaw na niya agad sa akin? Ano po ang ibig sabihin ni nanay? Hindi kaya hindi na siya agad masaya sa akin? Ganyan lang talaga si nanay. Matalim lang ang dila niya pero mabait ang puso niya. Huwag mo siyang tingnan ng ganyan ngayon. Sa totoo lang, sobrang tuwa niya sa loob-loob niya. Nay! Nay, tutulungan ko na po kayo. Darating ang mga kamag-anak mamaya para kumain. Kaya huwag mong ipapahiya ang Zanya 2 natin. Narinig mo ba? Huwag kayong mag-alala, Nay. Siguradong hindi ko kayo bibiguin. Wala namang ibang tao rito. Tawagin mo na lang akong tita. Nay, ano pong ibig ninyong sabihin? Huwag ka nang magmamaang-maangan sa akin. Sinabi na sa akin lahat ni Zanya 2 na nagkasundo kayong magpakasal ng 1 taon lang at malapit na itong matapos. O sige na, bilisan mo na. Malapit na ang mga kamag-anak. Oh, Meiji. Kailangan mo ba ng tulong ko? Kung wala ka talagang ginagawa, tulungan mo si Nanming na maghiwa ng mga gulay. Naku, ang ulyanin ko na talaga. Tingnan mo, suot ko pa itong gintong pulseras na regalo ng manugang ko. Hindi ko kayang maghiwa habang suot ito. Baka magasgasan lang. Parang may sugat yata ang pulso ko. Lalo nang hindi ko hahayaang maghiwa ang asawa ko. Dahil ang relo sa kamay niya ay kayang bumili ng mahigit 10 gintong pulseras mo. Ano ito? Sige na po, tita. Gusto ko lang sabihin sa lahat na mag-iisang taon na kaming kasal. Ito ang asawa kong si Lu Nanming. Ito ang asawa ko, si Lu Nanming. Kumusta kayong lahat? Ay naku, Xiaolu. Nabalitaan ko na nagpapalipad ka raw ng eroplano. Opo, tama po. Nagtatrabaho ako sa Nanhang at isa akong piloto. Para sa akin, hindi maganda ang magpalipad ng eroplano. Paano kung may mangyaring masama? Mas ligtas naman yan kaysa sa anak mong nagmomotor, di ba? Sino nga ba yung nahulog sa kanal noong nakaraang taon at tinahian ng 7 tahi? Naku naman, Napakagandang araw ngayon. Huwag na tayong magsalita ng mga malas na bagay. Xiaolu, kamusta naman ang sahod mo? Hindi kalakihan ang sahod ko, pero sapat na ito para buhayin kaming dalawa ni Shuzan. Mukhang hindi rin pala malaki ang kinikita sa pagpapalipad ng eroplano, tapos hindi pa nakakauwi ng bahay sa buong taon. Kung ako ang tatanungin, siguradong mas magaling pa rin ang asawa ni Lily. Isang opisyal sa probinsya ang asawa niya. Siyempre naman, ang manugang ko ay talagang kakaiba at katangi-tangi.
Isang huwarang lalaki. Hindi siya katulad ng kahit sino lang, na basta-basta na lang maikukumpara. Tita, kami po kasi. Teka, ano itong naririnig ko? Ay, pasensya na po. Nahuli ako ng dating. Pasensya na po sa inyong lahat, nahuli ako. Ate, late ako. Siya na ba ang bayaw ko? Lily, saan mo pinagawa ang buhok mo? Napakaganda naman. Ang asawa ko kasi, biglang sinabi sa akin kanina na uso ang ganitong hairstyle, binigyan niya ako ng pera at talagang pinilit niya akong magpaayos nito. Kaya heto, dahil nagpaayos pa ako, kaya ako natagalan. Muntik na akong hindi makaabot sa libreng pakain ni Ate Jan. Napakabait talaga sa'yo ng asawa mo. Ang swerte niyo naman, hipag. Dahil mayroon kayong napakagaling na manugang. Ay nako, wag muna nating pag-usapan ng mister ko. Hindi ba ang mga bida ngayon ay si Ate Jan at si Bayaw? Halina kayo, Ate at Bayaw. Gusto ko kayong i-toast. Tara! Ate Jan, parang ang tamlay yata ng mukha mo. Siguro sobrang pagod ka sa trabaho, no? Hindi tulad ko, simula nang ikasal ako. Hindi na ako pinapayagan ng asawa ko na magtrabaho. Ang sabi niya kasi, ang mga babae, dapat ay palaging nilalayaw. Sa bagay, totoo naman iyon. Kapag tumatanda na ang isang tao at kumupas na ang kagandahan, siguradong magsasawa rin ang mga lalaki kapag tumingin sa kanila. Masyado siyang abala sa trabaho kaya wala siyang oras para samahan ako. Binibigyan na lang niya ako ng pera buwan-buwan at sinasabihan akong bumili ng mga damit at bumili ng mga bag. Kaya naman naiinip na talaga ako araw-araw. Ganoon ba? Napakaswerte mo naman palang kapatid. Halos oras na. Dahil tapos na ang lahat magsalita. Ako naman ang magsasalita ngayon. Oras ko na para magsalita. Tito. Oh. Tama kayo. Sa pagpipiloto ko, hindi nga masyadong malaki ang kinikita ko. Pero nagkataon lang na ang pamilya ko ay may ginagawa ring maliit na negosyo. Hindi rin ganoon kalaki ang kita. Nasa 9 na numero lang naman kada taon. 9 na numero? Ma, may regalo po ako sa inyo. Itong klaseng jade na ito sa itsura pa lang nito, aabot siguro ito ng ilang milyong piso? Kailan mo pa ito binili? Ano sa tingin nyo? Sinadya ko talagang bilhin ito para magpasikat. Hala, ito, masyadong mahalaga ito. Hindi ko ito matatanggap. Ayos lang po, ma. Bagay po sa inyo iyan. Kaysa naman sa mga kung ano-anong gintong pulseras. Mas mukha itong sosyal at mahal. Ano namang silbi kung malaki ang kinikita? Matagal na rin kasal si Zanya 2 sa loob ng mahabang panahon. Wala pa ring balita na buntis siya. Tingnan mo itong si Lily namin. Hindi pa nagtatagal pagkatapos ikasal ay nagbuntis na agad. Napakalaking swerte nito. Sa totoo lang, plano rin naman namin iyan. Pero sabi ng asawa ko, gusto niya munang kumuha ng lisensya bilang instructor sa pagkontrol bago namin pag-isipan ang tungkol diyan. Sabi pa ng asawa ko na ang mga babae daw ay dapat mayroon ding sariling matagumpay na karera. Dahil kung wala ang mga lalaki, ay wala silang mapapala. Sino ang pinaparinggan mo? Ay, oo nga pala. Ang lakas kumita ng pera ng asawa mo, pero buong araw naman siyang hindi umuwi ng bahay. Tapos bigla ka pa niyang pinapunta para magpaayos ng buhok. Hindi mo ba nahahalata na parang ang weird niyon? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ng asawa ko ay sobrang busy nga talaga ng asawa mo. Sadyang masyado siyang naging busy sa ibang mga babae. Masyadong naging abala sa ibang babae. Ano bang pinagsasabi mo? Napakabait ng asawa ni Lily sa kanya. Paano naman siya maghahanap ng ibang babae? Hoy, anong sabi mo? Nasa hotel siya at may kasamang babae. Wala talagang utang na loob ang lalaking ito matapos ko siyang ipanganak ng mga anak. Naku, mukhang nagmamadali ng manghuli ng nangangaliwa. Wala kang pakialam. Mag-ingat ka sa dinadala mo sa tiyan mo.
Laging nagmamadali ang batang ito na si Lily. Oo nga, oo nga, oo nga. Teka, manugang na diyan. Dahil napakayaman mo naman, kaming mga kamag-anak mo, ay kailangan mo ring tulungan. Nakakairita. Siyempre naman. Itong si Janya Turin, mula pagkabata ay may malas na tadhana sa asawa, kaya naman maraming taon na ang lumipas at hindi pa rin kinakasal, pinag-aalala lang niya ang nanay niya. Ayos lang, matibay ang kapalaran ko. Hindi ako natatakot sa malas. Manugang na Jan, kailangan mong mag-ingat. Ang tadhana ni Zanya 2 ay hindi basta-basta. Manahimik ka sa mga kalokohan mo. Anong pinagsasabi mo? Mag-isa kong itinaguyod at pinalaki si Zanya 2. Sa tingin ko, wala kaming natanggap na kahit anong tulong sa inyo. Ngayong naging matagumpay na si Zanya 2 at nag-uwi pa ng mabait na asawa, tsaka pa kayo nandidiyan at kung ano-anong sinasabi. Bakit ba galit na galit ka? Malas sa asawa, malas. Ikaw ang malas sa asawa. Kaya nga ba ang asawa mo sa loob ng maraming taon ay nananatiling isang mahirap pa rin? Anak ko si Zanya 2, hindi ko papayagang magsalita kayo ng masama tungkol sa kanya. Noon pa man, hindi ako napatay ng kutsilyo ng tatay niya dahil gusto kong makita siyang magbalik ng may karangalan. Hindi ba, Ying Mei? Kakain pa ba tayo o hindi na? Hindi na tayo kakain. Ang sinumang maglakas loob na magsalita ng masama sa anak ko ay magsilayas na kayong lahat. Layas? Tara na, alis na tayo. Nay, ayos ka lang ba? Ayos lang si nanay. Sa ginawa mong pakikipag-away sa kanila, kapag wala na ako rito sa hinaharap, sino na lang ang mag-aalaga sa iyo? Bakit hindi na lang, sumama ka na lang sa akin pabalik para magkasama na tayong mamuhay? Sa loob ng ilang dekadang ito, inalagaan ba nila ako kahit kailan? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Malakas pa ang nanay mo. Hindi nila kayang apihin ang nanay mo. Ikaw ay nagsisikap mag-isa sa malayo. Ayaw ni nanay na maging pabigat sa iyo. Kaya naman, nagbukas ako rito ng isang tindahan. At hindi ba ayos naman ang buhay ko rito? Opo. Hindi ko alam na isa ka palang mayamang binata. Bakit? Kung sasabihin ko ba sa'yo, ay mamahalin mo na ba ako? Ngayong araw na ito, talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Bakit ka pa nagpapasalamat sa akin? Sa totoo lang, wala akong pakialam sa kung ano ang sinasabi nila tungkol sa akin. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang nanay ko. Ayokong dahil sa mga problema ko, ay pagsismisan at huhusgahan siya ng ibang tao. Noon, ang nanay ko, sa kabila ng pagpigil ng pamilya niya, ay nakipagtanan sa tatay ko. At isinilang ako. Pero ang dalawang taong paulit-ulit na nagsasabing mahal nila ang isa't isa, ay hindi naging masaya sa huli. Noong bata pa ako, madalas maglasing ang tatay ko. At sinasaktan ng nanay ko. Kapag sinusubukan kong pigilan siya, pati ako ay sinasaktan din niya. Nakipagdiborsyo ang nanay ko dahil hindi na niya matiis ang pananakit ng tatay ko. Mag-isa niya akong iniuwi sa probinsya at itinaguyod hanggang sa lumaki. Minamata kaming dalawa ng mga tao sa aming baryo. Hindi ko alam kung gaano karaming paninirang puri ang sinabi nila tungkol sa nanay ko nang nakatalikod kami. Pati ang mga tinatawag na kamag-anak sa panig ng nanay ko ay puro panlalait at pangungutya lang ang ginagawa. Ano nga ba ang naibibigay ng pag-ibig? Pagkatapos magmahal, ang tanging natitira na lang ay pagkabigo at pait. Gusto mo bang malaman kung bakit takot ako sa dilim? Gusto mo bang malaman kung bakit ako takot sa dilim? Noong bata pa ako,
Palagi akong binubuli ng mga bata sa nayon namin. Pinagtatawanan nila ako dahil wala akong tatay, na isa raw akong anak sa labas. At pagkatapos ay ikinulong nila ako mag-isa sa loob ng kamalig na ito. Kahit gaano pa ako umiyak at sumigaw, ayaw pa rin nila akong palabasin. Gusto ko nang lumabas. Palabasin niyo ako. Inay, nasaan po kayo? Inay! Inay! Zanyatu? Huwag kang umiyak, nandito lang si Inay. Nandito lang si Inay. Dahil sa mga nasaksihan ko sa pinagdaanan ng nanay ko, kaya hindi ako naniniwala sa pag-ibig. At hindi rin ako naniniwala sa kasal. Sa totoo lang, ang pagpapakasal ko sa iyo noon ay para lang patahimikin ang mga kamag-anak na iyon. Patawad. Mag-isang itinaguyod ako ng nanay ko at kung gaano kahirap iyon, ay kitang-kita ko. Noong oras na iyon, nangako ako sa sarili ko na dapat akong magtagumpay sa buhay para mabigyan ng karangalan ang nanay ko. Hindi ba't nagawa mo na yan ngayon? Ikaw lang talaga ang pumupuri sa akin ng ganyan. Zhou Shuzhan? Isa kang napakabuti at napakabait na tao. Sa paningin ko, malambing, mabait, at responsable ka. Kahit na madalas tayong magtalo, pero naniniwala ako na isa kang napakabait na tao. At yung hitsura mo, kapag seryoso ka sa trabaho, talagang napakaganda. Noong nag-aaral ka pa. Sa madaling salita, isa kang napakasobra talagang buting tao. Masyado ka na yatang maraming napanood na nedya? Alam ko na malapit nang matapos ang kasunduan, pero pwede mo bang subukan na magtiwala sa akin ng kahit minsan lang? Mas mabuting huwag kang masyadong umasa. Ayos lang. Pwede ko pa itong subukan uli. Tama na po, inay. Hindi na po kakasya kung dadagdagan pa. Ito ang mga dumpling na ang nanay mo mismo ang nagbalot. Kailangan ninyo itong dalhin. Hindi ba't dala ni Xiaolu ang kotse? Paano hindi ito magkakaisa? Salamat po, Nay. Ikaw na bata ka? Sumama ka sa akin? Sige na. Eto para sa iyo. Ma, ito po ang regalo ko para sa inyo. Hindi ko ito matatanggap. Kahit hindi ko ito ibalik, ay tiyak na ibabalik din ito ni Zanyatu. Nakikita ko naman na gusto ka ni Zanyatu. Talaga po? Alam ko na dahil sa nangyari sa amin ng tatay niya ay nagkaroon ng trauma si Zanyatu, kaya palagi niyang ipinagpapaliban at ayaw niyang magpakasal. Naiintindihan ko naman. Ayaw kong dahil sa akin ay pilitin niya ang sarili niyang magpakasal. Gusto ko lang na mahanap niya ang sarili niyang kaligayahan. Ma. Matanda na rin ako. At hindi na rin magtatagal ang mga araw na makakasama ko si Zanyatu. Ang tanging hiling ko lang ay makahanap siya ng taong mapagkakatiwalaan niya habang buhay. Ma, huwag po kayong mag-alala. Pangako ko sa inyo, naaalagaan ko siya ng mabuti habang buhay. Salamat. Maraming salamat sa iyo. Bye. 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 Ma, aalis na ako. Zhou Shuzhan. Malaki ang naitulong ko sa iyo. May hihilingin lang sana ako sa iyo. Sige, ano iyon? Ipaalam na natin sa lahat ang tungkol sa atin. Ipaalam na natin sa lahat ang tungkol sa atin. Ayoko. Bakit naman? Kaka-oo mo lang sa akin kanina.
Sabi mo magiging aso ang sinumang magsinungaling. Aw-aw. Sabi ko na nga ba, nagsayang lang ako ng pagod ng matagal. Sa huli, wala pa rin pala akong label. Sino pa ba ang mas kawawa sa akin? Gusto mo ba ng label? Depende sa performance mo. Sige po, ma'am. Oo nga pala. Ito, hiningi ko ito noong nagpunta ako sa templo para magdasal. Sabi nila, magbibigay daw ito ng kaligtasan. Kaya tanggapin mo ito bilang pasasalamat ko sa iyo. Nakatalina. Salamat. Nagustuhan ko talaga ito. Kaya Luge, tinatanong mo ba ako kanina kung paano mapapasaya ang isang babae? Oo nga. Ang tinutukoy mo bang babae ay si Xu Yao? Alam ko namang hindi ka maaasahan. Ayos naman ito kanina. Bakit bigla na lang naputol? Luje. Balitaan mo na ba? May nasaktang piloto sa airport kaninang umaga. Parang narinig ko nga yan. Malala ba ang lagay niya? Ang balita ko ay nagtamo siya ng malalang pinsala sa ulo at naisugod na siya sa ospital. Oo nga pala. Parang iyon ang sikat na piloto, iyong may apelidong Lu, si Lu Nanming. Fang Je, paki-file naman ako ng leave sa supervisor mamaya pagpasok. Kailangan ko nang umalis ngayon dahil may emergency. Ay, Jojo. Shuzan, saan ka pupunta at nagmamadali ka yata? Senior, wala na akong oras para magpaliwanag. Kailangan ko nang pumunta sa ospital agad. Ihahatid na kita? Day off ko naman ngayon. Mga guys, alam kong nag-aalala kayo kay Luge. Pero tingnan nyo, kapapasok lang niya sa loob. Guys, kumalma lang muna kayo. Relax lang muna tayo ha. Liao, kumusta na si Lu Nanming? Zhao Guanji, anong ginagawa mo rito? Ako. Bakit naka-livestream ka pa rin? Puro kakilala at kasamahan lang naman sa airport ang nandito. Ang dami kasing fangirls ni Luge. Mga loves, lahat sila ay nag-aalala sa kanya. Dugo. Bakit ang daming dugo? Nagdadilate na ang mga pupil ng pasyente. Malala ba ang natamo niyang sugat? Hindi naman yata. Ganoon kalala. Sino ang kapamilya ng pasyente? Dok, wala pong pamilya rito ngayon. Ako po. Doc, ako po ang kapamilya ng pasyente. Ako ang asawa niya. Doktor, kamag-anak po ako ng pasyente. Ako po ang asawa niya. Ano? Bang nangyayari? Diyos ko, ano bang nangyayari ngayon? Hindi ko akalaing matagal na palang lihim na nagpakasal si Lu Jizhang. Doktor, ako ang asawa niya. Masyado ba siyang malubha? Meron bang kailangang consent form na dapat kong pirmahan? Pipirma ako. Pipirmahan ko ang lahat. Kailangan niyo pong siguraduhin na magiging ligtas siya. Zhao Guanji, siya ay hindi naman mukhang ganoon kalubha. Shuzhan, kumalma ka lang. Magiging maayos din siya. Alam kong nagulat kayong lahat, pero wala na akong oras para magpaliwanag. Kung may mangyari mang masama kay Lu Nanming, ako ay hindi ko kakayanin. Anong gagawin mo? Ano ngayon? Mukhang kahit hindi ito sabihin ni Ms. Zhao, ay nag-aalala ka pa rin talaga sa akin sa loob mo. Bakit ka lumabas? Bakit hindi ako pwedeng lumabas? May taong sobrang nag-alala na muntik nang maiyak, kaya kailangan kong lumabas agad para pakalmahin ang bata mong puso. Hindi ba malubha ang sugat mo? Malubhang sugat?
Ganyan ba ang kumakalat na balita? Ako? Ayan, konti pang tagal at gagaling na ang sugat ko. Pero bakit puno ng dugo ang damit na ito? Oh. Dahil yon sa pitsel na tumama kay Luge na may lamang tomato juice. Narinig ko pa ang doktor na may sinasabi tungkol sa paglaki ng pupil. Sinusuri ko lang siya noon. Nasisilaw kasi ang pasyente sa sobrang liwanag ng ilaw. Kaya wala ba talagang nangyaring masama? Wala iyon. Maliit na sugat lang. Gagaling din iyan pagkalipas ng 2 araw. Eh bakit ka sumisigaw para sa pamilya ng pasyente? Halika na, bumati ka sa lahat. Mrs. Lu! Napakatamis naman. Nakakaingit talaga si Mrs. Lu. Ang Bakit magkaroon hindi ng ka na ganito kagwapong makapagsalita? asawa. Mrs. Lu? Mukhang bagay na bagay sila. Luge. Zhou Guanji talaga. Ako ang tunay niyang asawa. Asawa ko siya. At saka, mag-iisang taon na kaming kasal. Isang anibersaryo? Ang laking bagay nito. Pero hindi mo man lang sinabi sa akin? Salamat sa pagbati ninyong lahat. Dahan-dahan lang. Hindi ba sabi mo magaling na ito? Kahit maliit lang ang sugat na ito, masakit na masakit talaga. Ang arte-arte mo talaga. Hindi mo ba pwedeng gawing mas malambing sa akin? Palayawin mo naman ako ng kaunti. Hindi mo alam kung gaano ako natakot para sa iyo. Mukhang si Mrs. Lu ay nag-aalala pa rin sa akin. Ang kapal pa ng mukha mong sabihin iyan. Kung hindi lang dahil sa pagmamadaling iligtas ka, aaminin ko ba? Na livestream pa nung lalaking iyon na si Liao. Wala akong kinalaman dyan. Hindi kita pinilit na umamin. Hay, ngayong alam na ng lahat ang tungkol sa atin, pwede na ba akong tumigil sa pagpapanggap? Bahala ka. Ayos. Ano na namang nakain mo? Wala lang. Masaya lang talaga ako. Uy, nga pala. Heto. Yung bracelet na ibinigay mo sa akin. Naputol na. Sabihin na lang nating, sinalo nito ang malas para sa iyo, di ba? Bigyan mo na lang uli ako ng isa. Sige. Lunan Ming. Kailangan mong mangako sa akin. Nasa tabi mo man ako o hindi, dapat lagi kang ligtas. Oo. Pinapangako ko sa iyo. Tatlo. 2. 1. Nanhang 1-2-5. Nakita na sa approach radar ng Gangcheng. Bumaba sa 2,100. Inaasahan ang blind landing sa runway 36 sa kaliwa. Bababa sa 2,100. Runway 36 sa kaliwa. Blind landing. Nanhang 1-2-7-5. Luge, bakit nakakalapag na naman siya sa runway 36 sa kaliwa? Pinakamadaling lapagan ang 36 sa kaliwa? Malapit pa sa terminal. Bakit hindi ako kailanman nakakakuha nito? Kahit mag-apply ako. Hindi mo naiintindihan. Ito ang espesyal na pagtrato ng hipag natin kay Luge. Sinong hindi nakakaalam na kapag maagang lumapag si Luge, ay para masundunan niya si hipag sa trabaho. Pakiusap, huwag magkwentuhan sa frequency. Opo, kopya po. Grabe ka. Asawa ka na pala ni Lu ngayon. Naitago mo yun sa akin ng matagal. Ay naku, hindi ko sinasadyang itago sa iyo. Kasi lang, Magandang araw po, hipag. Magandang araw po, hipag. Kumusta po, ate? Kumusta po, ate? Kumusta po, ate?
Nakatingin ka pa rin. Ngayong opisyal na, iba talaga ang pakiramdam. Harap-harapang nagpapakita ng pagmamahalan. Naku, kaawa-awa naman akong third wheel. Tama na, tama na. Huwag mo na akong asarin. Mamatay na ako sa hiya. Mag-iisang taon na ba kayong kasal? Paano niyo balak magdiwang? Pagkatapos ng 1 taon, magdidiborsyo na kami. Mula noon, magkanya-kanya na kami. Nang landas. Ano sa tingin mo? Malapit nang matapos ang kontrata. Ako? Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Bukas na ang araw na matatapos ang kontrata natin. Bakit ba ako nag-aalinlangan pa hanggang ngayon? Pero Zhao Shuzhan, mahalaga siya sa iyo, hindi ba? Bakit hindi ka nalang magpakatapang at sumang-ayon sa kanya? May pulong ang airline, kaya baka gabihin ako sa pag-uwi. Sige. Magandang araw po, Miss Zhao. Heto po ang bulaklak ninyo. Pambawi ko ito dahil gagabihin ako sa pag-uwi. Sasagutin ko siya. Hindi ko siya sasagutin. Sasagutin ko siya. Hindi ako papayag. Sasagutin ko siya. Sa oras na ito, sino kaya ang bibisita? Bakit siya ang nandito? Shuzhan, Pa, hindi mo ba man lang papapasukin si Papa para maupo? Busog na ako. ang galing talaga ng timing mo. Hindi ka dumating ng maaga o huli, sakto talagang oras ng pagkain ka dumating. Sayang at busy ako. Madalas, wala akong oras magluto. Kaya pagtiyagaan mo na lang iyang instant noodles. Ay naku, hindi naman. Ayos lang ito. Shuzhan, kumusta ka na ba nitong mga nakaraang araw? Simula noong bata pa ako, hindi mo naman ako binuhay. Tapos ngayon ay pupunta ka rito para manggumusta. Anong pakay mo? Sabi ng tito mo, nagpakasal ka na raw? At saka, iyong napangasawa mo ay isang mayamang binata. Ang ganda ng ayos ng bahay mo, talaga namang napakaayos. Ano ba talagang kailangan mo? Shuzhan, nagnenegosyo ang tatay mo ngayon? Kaso medyo gipit sa pera ngayon. Baka naman, pwede mo akong pahiramin. Hindi. Wala akong ipapahiram sa iyong kahit isang 5. Shuzhan, ikaw namang bata ka. Tatay mo pa rin ako. Tatay ko? Hindi kita tatay. Matagal na kayong hiwalay ni nanay at sa kanya rin ako napunta. Wala na akong kinalaman sa iyo ngayon. Ikaw? Isa kang basura na walang alam kundi uminom at magsugal. Linta ka na sipsip sa dugo ng mga babae matapos mong ubusin ang dugo ni nanay. Ngayon naman ay ako ang gusto mong sipsipan. Ikaw, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Gusto mo bang saktan kita? Hanggang ngayon ba ay pananakot pa rin ang alam mo? Sige, subukan mo akong saktan. Ikaw, akala mo ba ay hindi ko talaga kayang gawin iyon? Sa tingin mo ba ay hindi ako lalaban? Hayop ka talaga. Katulad ka rin ng nanay mo. Pareho kayong makapal ang mukha ng mga puta. Tingnan mo, papatayin talaga kita sa bugbog. Papatayin. Kita, papatayin talaga kita. Shuzhan, ayos ka lang ba? Tumayo ka. Sino siya? Tatay ko. Saan galing ang pakialamerong batang ito? Ako. Mag-ingat ka. Dahil ama ka ni Shuzhan,
Palalampasin ko ito sa pagkakataong ito. Kapag nagpakita ka pa uli sa harap niya, hintayin mong arestuhin ka ng mga pulis. Layas. Umanda ka sa akin, bata ka. Kumusta? Ayos ka lang ba? Sabi mo, ayos ka lang pero hindi naman. Lunanming. Ngayon ang huling araw ng kontrata. Alam ko. Maga. Mag-divorce na tayo. Mag-divorce na tayo. Anong sinabi mo? Sabi ko, tapos na ang kontrata at kailangan na nating mag-divorce. Bakit? Meron ba akong pagkukulang? Sabihin mo sa akin kaya ko itong baguhin. Hindi mo kasalanan, kundi ako mismo. Nakita mo naman ang tatay ko kanina kung anong klaseng tao siya, di ba? Natatakot ako. Takot na matapos ang alab ng damdamin, magiging katulad din tayo nila na puro gulo at away na lang at mapupuno lang ng pagkadismaya at sakit. Sa loob ng 1 taon nating pagsasama, naging masaya ako. Ito na ang magiging pinakamasayang panahon ng buhay ko. Lunanming, aso ka ba? Aw. Depende sa ipakikita mo. Opo, ma'am. Mabuti kang tao, sobra. At karapat dapat kang makatagpo ng mas hihigit pa sa akin. Hindi ka pa rin talaga nakaka-move on. Akala ko nagawa ko na. Patawad, problema ko ito. Wala akong magagawa. Zhou Shuzhan? Gusto ko lang itanong sa'yo ang huling isang tanong. Mahal mo pa ba ako? Gusto ko lang itanong sa iyo ang huling tanong. Mahal mo pa ba ako? Ako? Kasalanan ko ito. Hindi mo pa rin kayang mahalin ako. Bakit ka umiiyak? Huwag kang mag-alala. Mag-a-apply ako para sa isang malayong biyahe. Sa oras na makabalik ako, kung nandito ka pa, ituturing ko na tuloy pa rin ang kontrata. Kung wala ka na rito, hihilingin ko ang iyong kalayaan at ang iyong kaligayahan.
Mahal na binibining Zoe. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Mahal na binibining Zoe. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Ikinagagalak kong makasama ka sa paglipas ng isang taon na ito. Ngunit ngayon, sa tingin ko ay dumating na sa dulo ang ating tadhana. Kaya naman pala. Siya ba talaga ang noon pa man? Ang totoo, matagal na kitang kilala. Ngunit sayang lang, dahil hindi mo ako nakilala. Kaya naman, patuloy akong naghihintay. Naghihintay ng isang pagkakataon para muli tayong magkita ng tapat at hayagan. Ate, mayroon bang air traffic controller na ang apelido ay Zhao na nakikipag-blind date ngayon? Ang tinutukoy mo ba ay si Xiao Zhao? Tulungan mo naman akong magpakilala sa kanya, ate. Hanggang sa pumirma ka sa kontrata, ang patak ng tinta mula sa dulo ng panulat ay parang ulan na sa wakas ay bumagsak sa lupa. At tumama sa 28 taon ko, nagkukunwaring maaliwalas na langit. Alam mo ba? Sa loob ng mahabang panahon, ikaw ang laging nagdidirekta sa aking paglapag. Pero, pakiramdam ko pa rin na ako ang siyang taong naghihintay dito sa lupa. Isa kang saranggola na kumakaway sa himpapawid. Dahil sa kasunduan, ang isang dulo ng tali ay ipinagkatiwala mo sa aking mga kamay. Pero hindi ka pa rin bumababa sa aking tabi. Shuzhan, para kang isang maliit na bangka, nalulutang-lutang sa gitna ng dagat. Nanming, ikaw naman ang dagat ko. Sana ang bangkang ito ay manatiling nakadaong sa aking piling magpakailanman. Hello? Ma, Zanya to, anong nangyari? Nay? Makikipagdiborsyo na ako. Hi. Sige. Ano man ang maging desisyon mo, susuportahan ka ni nanay. Nay. Pero bakit? Sa tuwing naiisip ko siya, parang may kinuha na bahagi ng puso ko. Ang sakit. Ang sakit. Kawawang bata ka naman. Dahil iyon sa hindi mo pa nauunawaan. Hindi ko nauunawaan? Ang alin? Mahal mo siya. Ako? Mahal ko siya? Lu Nanming. Ang pagkawala ay mas nakakatakot pa kaysa sa sakit minsan. Hindi ba? Oo. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko na siya pwedeng mawala pa. Pagbalik niya, sasabihin ko sa kanya ng personal
ang mga salitang ito. Xiangjian 301, bumaba sa standard pressure na 3,000 at 900 na metro at panatilihin. Nanhang 5628, bumaba sa. Nanhang, siya kaya iyon. Nanhang 5628, susunod sa iyong utos. Hindi pala siya iyon. Gangcheng approach. Nanhang 5628, susunod sa iyong utos. Paumanhin. Nanhang 5628. Bumaba sa standard pressure na 3,000 at 200 sa runway 11 kanan. Naaalala ko noong nag-aaral pa tayo. Tayong dalawa ay ganito ring nakaupo sa rooftop ng paaralan at nag-uusap. Oo nga, noong oras na iyon, lagi ko pang sinasabi na isama mo ako sa paglipad. Shuzhan, napansin ko na sa buong araw na ito ay tila wala ka sa sarili mo. May nangyari ba? Kami ni Lunan Ming ay magdidiborsyo na. Ano? Isang contract marriage lang ang mayroon kami. May taning na 1 taon. At ngayon ay tapos na ang kontrata. Shuzhan, handa ka bang isaalang-alang ako? Senior, anong klaseng biro iyan? Seryoso ako. Shuzhan, gusto kita. Gusto kita. Matagal na kitang gusto mula pa noon. Pasensya na, senior. Sa puso ko, bukod sa kanya, wala na itong puwang para sa iba pa. Noong nag-aaral pa tayo, ako naman talaga ang laging nasa tabi mo. Senior, nagpapasalamat talaga ako sa iyo. Ikaw ang nagsabi sa akin na ang bawat sugat ay maghihilom din. Pero iba siya. Hinayaan niyang sa ilalim ng aking mga sugat ay mamukadkad ang mga bulaklak. Kung sinabi ko lang sana sa iyo ang lahat ng ito noon. Iba kaya ang naging resulta? Ang pag-ibig ay pagiging matapang, hindi ang pananatili sa nakaraan. Huwag na tayong magpakulong sa mga emosyon ng nakaraan, kundi kailangan nating tumingin sa hinaharap. Naging matapang siya para sa akin ng 79 na beses. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magiging matapang para sa kanya. Gusto kong sabihin sa kanya ng personal na mahal ko siya. Hindi ko na itutuloy ang diborsyo. Sige. Mukhang mahal mo nga talaga siya. Sabihin mo sa lalaking iyon. Kapag pinaiyak ka niya, kahit isang beses lang, bubugbugin ko siya. Sige. Sa huling pagkakataon. Maaari ba kitang yakapin? Gaya ng isang kaibigan? Siyempre naman. Ngayong araw ay babalik na ako sa Gangcheng. Hihintayin pa kaya niya ako? Luge, humanda na sa pag-alis. Handa na sa pag-alis. Biglang bumuhos ang malakas na ulan ngayong rush hour. Ang lahat ng flight ay pilit na umiiwas sa ulan. Napakahirap naman ito. Manatiling kalmado. Mag-focus sa pag-utos. Hello Gangcheng. Ito ang Nanhang 2-3-0-7. Altitude ay 111 siyam, transponder ay 5-3-1-1. Ang batang yun pala. Nanhang 2-3-0-7. Bumaba muna sa 9,200 at manatili roon. Bumaba na kayo agad. Roger, bababa sa 9,200 at mananatili. Nanhang 2-3-0-7. Pakimumpirma ang sinabi ko. Anong nangyayari? Luge, anong sitwasyon nito? Mukhang tinamaan tayo ng kidlat. Bilis. Patayin ang autopilot. Nanhang 2-3-0-7?
Nanhang 2307, kumpirmahin ang altitude. Sa mga eroplanong nasa channel, pakiusap na tulungang tawagan ang Nanhang 2307. Nanhang 2307, Nanhang 2307. Ito ang Zhouhang, 1713, tinatawag ka ng Gangcheng. Nanhang 2307. Ito ang Guohang 7657. Tinatawag ka ng Gangcheng. Hindi ito maganda. Mawawala na ang altitude ng eroplano sa radar. Bilis, kontakin ang approach control. Gangcheng Jinjin. Roger, magsalita ka. Ano? Sige, ipasa mo sa akin. Nanhang 2307. Shuzhan, ang piloto ng Nanhang 2307 ay... Alam ko, si Lunan Ming iyon, di ba? Pakawalan agad ang iba pang airspace. Sige po. Ako na ang magdidirekta sa pag-iwas. Ipaalam mo agad sa tower control. Hainan 7884, lumihis pa kanan ng 20 nautical miles. Dongfang 5075. Lumiko pa kaliwa sa heading na 150 para makaalis. Chungkyu 2588, umakyat sa taas na 6,000. Pakibilisan dahil sa emergency. Lunan Ming, sana ay wala kang mangyaring masama. Nanhang 2307, Gangcheng approach. Nakikita na sa radar. Nanhang 2307, sumagot ka kung narinig mo ito. Hindi maaari, Luge. Napakabilis pa rin ang bilis ng pagbaba. Ayos lang ako. Siguradong maiuuwi ko sila ng ligtas. Nanang 2307, humihiling na lumapag agad. Nanhang 2307, tinamaan lang kami ng kidlat. Humihiling na lumapag sa pinakamalapit na runway. Nanhang 2307, natanggap na ng Gangcheng. Ang kasalukuyang airspace ay malinis na. Maaari nang mag-establish ng blind landing sa runway 36 na kaliwa. Naintindihan. Blind landing sa runway 36 na kaliwa. Nanhang 2307. Lunan Ming, mahal kita. Kailangan mong ibalik ang lahat ng tao ng ligtas. Mabuti naman, matagumpay na nakalapag ang 2307. Kinabahan talaga ako kanina. Shuzhan? Maayos ka lang ba? Maayos lang ako. Senior, maaari mo ba akong palitan sandali? Sige, bumalik ka agad. Mahal kita. Mahal kita. Alam ko. Alam ko. Alam ko? Muntik na talaga akong mamatay sa takot dahil sa iyo kanina. Nakabalik na ako. Mrs. Lu, sa pagkakataong ito, maaari ko bang i-renew ang kontrata? Pinapayagan kita. Manatili ka rito habang buhay. Ako si Lunan Ming, isa akong piloto. Luge, mukhang maganda ang mood mo ngayon ha. Palaging maganda ang mood ko araw-araw, di ba? Iba talaga ang mga taong kasal na. Ang asawa ko ay ang pinakamahusay na air traffic controller sa Harbor City Airport. Nanhang 3165, umakyat sa 3,200 at panatilihin. Roger.
Aakyat sa 3,200 at papanatilihin nanhang 3 isa 6-5. Gaano kalinaw ang signal ko sa iyo? Naririnig kita. Ng 5. Roger. Senior. Nagkamali ako.